Hello po. Ito na naman po, nagbabalik po ang ating pagbabasa ng tarot sa Pamilya Duterte. Ano nga ba ang buhay ng wala ang Tatay Digong sa kanilang tabi? At ito po ay ang part 2 ng buhay at kung ano ang nakikita ng tarot sa Pamilya Duterte. Ito po ay isang babala sa ating anak na lalaki ng ating presidente o dating presidente na si Tatay Digong. Ito po ay babala. Sana po ay naririnig ng ating anak na lalaki at ito po ngayon ay nanalo bilang isang congressman ba? Si Sir Paulo, ayan. Ito po ay dapat nyo pong mapakinggan. Isang trahedya na pangkalikasan ang darating. Hindi lang po ito para sa inyo, pati na rin po sa buong mundo. Muling mabubuksan ang COVID. So, kinakailangan ngayon pa lang po ay maghanda na po. Kasi, sa pamumuno nyo po, dito nyo maipakikita ngayon ang paghahanda. Lumabas po kasi dito ang isang, nagre-reflect lang po, pero ayan po, ayan po. Ayan yung dalawa, yung itim at yung puti. Ang ibig sabihin po niyan, ano ang mangyayari sa panahon ng pamumuno ng isang congressman sa kanyang nasasakupan. At dahil napag-usapan po na kayo ay anak ng dating presidente na Duterte, kasama po kayo dito sa pagtarot, inyo pong pakapaghandaan, hindi lang po ng ating, para po ito sa lahat lumabas lang po ito sa ating congressman na si Sir Paulo. Paghandaan po ang muling pagbabalik ng COVID. So, lalaganap muli ang COVID. Kailangan po mag-isip na po kaagad kayo. Yun po yung daw dadanasin ninyo kapag kayo po ay nakaupo na. So, ibig sabihin, kung dadanasin ninyo, tsak dadanasin din ng iba. Pag-isipan agad ang mga proyekto para sa kalusugan. Pag-ingatin agad dahil isang bakterya muli ang mabubuhay na ito ay COVID, subalit mas matindi kaysa sa COVID. At magkakaroon din ng paglilinis, malilinis ang mismong Davao lalo, pati na rin po ang inyong kinauupuan, hindi lang po ang Davao, pati na rin siguro ang buong kongresista. At ang itim naman po, ito pa po ito po yung puti ay yung paglilinis. Tapos yung itim naman po, yun nga yung magkakaroon ng, sa time ninyo, biglang lalabas na naman at susulpot naman ang COVID. So, pag-isipan na agad po yan para makita nila na wow, okay talaga ang pamilya. Handa sa lahat ng mga ganitong sitwasyon. At mag-ingat po, mag-ingat dito sa isang hindi pa rin matanggal-tanggal na taong nagagalit. Hindi ko alam kung sino ba yan. Isang tao na babae po ito. Ayan. Na hanggang ngayon ay hindi pa rin matanggap ang pagkapanalo po ng Duterte. Hindi ko alam. Babae po yan. Ilan yan? Ilang babae yan? 4 na babae. Ito po ay katuwaan lang tarot. Wala akong minimension na name, hindi ko alam kung sino sila. Pero ang figure po nila ay sila ay mga naghain ng mga, at sila din ay isa sa mga dahilan kung bakit ang Tatay Digong ng bayan ay nakakulong ngayon sa ICC. So, 4 na babae po yan. Yun po yung nakita. Bakit 4? Yung isa po kasi is nakaupo rin sila pero hindi sila nabibilang sa nagsasalita na nagsasalita.
Yung isa naman, super spokes, salita ng salita. Yung isa naman is, yun po ang mga kategorya po. Yung isa naman is, malapit sa pinakahari. So, malapit sa presidente or what. Yun. Yung isa is, para siyang abugasya. Hindi ko alam kung abogado, abugasya, or ano. Yun po ang mga katangian. So, mag-ingat na lang po. Mag-ingat. Mag-ingat din sa bawat galaw para hindi masira ang reputasyon ng inyong tatay. Ayan. Ato. Ang akin po ipapakita sa inyo ay isang babae na may dalang espada. So, espada. Ano ba yung espada? Panlaban. So, ito po ay isang parte. Maaaring ito po kay Ma'am Sara Duterte. May isang tao na makikipag-usap kay Ma'am Sara Duterte para sa peace and order daw o peacemaking or pakikipag-ugnayan upang makipagkasundo. Pero sabi nga po dito, the damage has been done. So, desisyon nyo na po yan ng pamilya ninyo, pero para po sa akin, lumalabas po dito na ang sambayanan mismo po ang tututol. Kasi gusto nila ng abrupt na pagbabago. Kung maaalala nyo again po dun sa last episode ng tarot ko noon, na sana, nananawagan pa ako nun sa gobyerno, na sana mapag-isipan lahat ng mga sinasagawa nila na movement para atakihin ang mga Duterte kasi it will cost them into the losing point. Panuorin niyo po yung aking mga vlog before and ang mga YouTube ko. Nandun po lahat pati sa gobyerno natin na ngayon po ay nangyayari. So ngayon naman po, ulit-ulit, lumabas na naman po sa pamilya ng Duterte na kinakailangang hintuan na ang anumang negatibong ibabato sa pamilya Duterte. Alam niyo po ba kung bakit? Kasi po, again and again, taong bayan ang makakalaban. So, pag-isipang mabuti po. At para naman sa pamilya, ito po, pamilya, ibig sabihin ito ay maaring sa asawa, kay Hanilet, kay Ma'am Hanilet, or doon sa kay Ma'am na isa. Medyo tarot po ito dalawa po ito. Since lahat naman po ay nagkakasundo at open book naman po ang buhay nila, maganda po. Lalong nagkakaroon po ng matibay na pagtutulungan. At sinubok po kayo ng panahon. So, tatayo talaga kayo. At wag ho kayong mag-alala. May mga taong sobra ang loyalty na ipinapakita sa inyo at pagmamahal. Yun lang ang hiling po ng tarot. Ang ibig sabihin po nito, huwag kayong magbago. Yun po ang sabi. Kaya maging mahinahon, kaya po mayroong infinity, maging mahinahon, maging influensya kayo ng kabutihan, at magpakatatag. At lalong ipakita sa buong mundo na hindi nagkamali ang buong mundo ng pagmamahal sa pamilyang Duterte. Nag-isa lang po ako dito nagtatarot. Medyo nagtatakot gabi na. Ayan. Naku. Ito po ay pusong sugatan. Hindi natin masisisi ang pamilya Duterte na nasaktan sa lahat ng ginawa ng sino man. Wala po akong sinasabi kung sino man yung kasi hindi ko rin naman nagbabasa lang ako ng tarot. Pero maniwala po kahit sa hindi, destiny or universe ang magsasabi na muling babangon ang Duterte
na may kasamang prinsipyo at pagmamahal ng taong bayan. So, magkakaroon po ng suportang pangkalahatan ang buong mamamayan para sa mga tao na nanakit sa pamilya ng Duterte. Ayan po. This is a curse. Ito ay isang sumpa. Ito ay sumpa na makararanas ang lahat ng mga tao na nanakit sa pamilya ng Duterte sa puso. Ibig sabihin sa puso, marahil ito yung pagkakulong ng tatay nila. Siyempre, nagdamdam. At ang pusong duguan ay mamahalin ng sambayanan at isang sumpa. Parang naging sumpa ito o naging curse. Kasi na ang lahat ng sumaling o nanakit sa damdamin. Ito po'y totoo. Paniwalaan niyo po ako kasi nangingilabot nga ako ngayon. Buhay po ang tarot ko at sinasabi po niya ang totoo. Lahat po ng nanakit, naging dahilan kung ba't nakulong ang Tatay Digong ng bayan at kung ano man ang kalalabasan, sana po huwag nyo nang ituloy. I-stop nyo na po yung impeachment. I-stop nyo na po ang kahit ano. Kasi po, ito po isang sumpang babalik. At ang pagbabalik nito yung masakit. Bakit masakit? May mga nakatusok po. Ayun, may mga nakatusok na espada. Ang ibig sabihin po nito, ang kapalit ay ang dignidad. Ang kapalit ay ang pagkawala ng tiwala ng mga tao. At ang kapalit ay ang pagkatalo. So, kung ayaw nyo maranasan yung sumpang iyon, ay, ito po yun, hindi ako nagsisinungaling po. Ayan, kahit po kayo. Kahit hindi marunong magbasa, malalaman niya, ay ihinto na ang dapat ihinto. Na pagbatikos, pagdidiin, kasi lumalabas po kasi dito, mayroong ang pamilya Duterte o ang pamilya ni Tatay Digong ay may something, may spiritual na nag-guide sa kanila mula sa universe. Ayan po. Siguro maybe ito ay plantasyon ng pagkatao ng isang Digong. Or may ginawa siya na talagang kahit sabihin pa natin na ganun yun kapag may ginawa ka na para sa kabutihan ng ng mga tao, para kahit ito'y masakit, pero maganda ang intention mo, may savior, parang gano'n. Yun na po. At sa isang baste, marami po ang hindi, medyo, eto masakit mang pakinggan, Sir Baste, kung naririnig niyo po ito, marami ang nabibigla kung kaya nyo. Ito'y isang hamon sa pagkatao nyo. Ayan po. Kaya po nakataas ang inyong kamay, kaya po meron kayong espada, pero nakabaliktad kayo. Ipapaliwanag ko po. At kung bakit po, kung mapapansin ninyo, ang inyong upuan ay mataas kaysa sa lupa. Ang ibig sabihin po nito, ito ay hamon sa iyong pagkatao. So, ibig sabihin po nito, kung mainitin ang ulo, kung biglain, kailangan lalo ng maging mahinahon, pag-aralang mabuti. Ito ay hamon sa iyo. Kasi ang ibig sabihin na nakataas sa lupa, ang tingin sa inyo ng mga tao ay isang anak na parang hindi kayang sumunod. Nagpapakatotoo lang ho ako binabasa ko yung sabi ng tarot. Isang anak na hindi kayang sumunod sa kung anong inumpisahan ng ama. At isang anak na may pagkamatigas ang ulo o suwail. Yan po ang tingin ng tao. Kaya po ganun. Pero yun po ang tingin ng iba. Pero nakita ko po rito na hindi. Kayo po ay magpapatunay ng isang anak na kung ano ang puno, kaya ring maging matamis na bunga. Tandaan niyo po yan. Kaya sa mga tao pong nagluklok kay Sir Baste, mukhang tama po kayo. Magiging mabuti siyang leader. Ayan po. Iaangat niya ng higit pa sa nagawa ng ama. At hopefully po,
mangyari yun para lalong kuminang ang inyong buhay sa mahal ng mga tao. Isang propaganda ang gagawain ng pamilya, ang muling pagbibigay at pagbabalik. Pagbibigay at pagbabalik ng tulong sa mga mamamayan, mga programa. Wow, maganda ito. Mga programa na tinanggal ay muling ibabalik. At mukhang sa Kongreso yan, gigisahin ng ating ibinoto ng mamamayan na si Sir Paulo. Balakin po ito ni Sir Paulo, ha. Ibabalik ang mga programa na nakakatulong sa sambayanan na tinanggal. At babatikusin niya ang mga bagay-bagay na dapat ay maibigay sa mga parang ang pinaka-main niya, militar at saka teacher. At, ayan o. At health. Ayan, health. Ayan, ang ganda po. Binabasa ko lang po, baka naman iba siya ko dyan. Yan, maka Duterte yan, kaya ang gaganda ng binabasa. Hindi po, yun po ang sinasabi talaga ng tarot. Kahit naman po the last time na nag-vlog ako, nakita nyo, sinabihan ko po ang ating gobyerno na dahan-dahan, wag nang ituloy ang mga balakin dahil ito'y magkukos ng napakalaking gulo, itinuloy nila. O ayan, nagkagulo. At maaaring ito ay magsimula ng pagbagsak ng kanilang kinauupuan. O yan, nangyari nga. Kaya nga, pantay ho ako. Binabasa ko lang ang dapat basahin. Wow. Winning point po, darating po na makukuha ng buong Duterte ang hustisya. Nagawa rin ito ng sanlibutan. Ibig sabihin po, ang mga tao po ay lalong magmamahal sa inyo. Tapos, makukuha yung dapat makuha. Kaya, medyo ang gusto niya lang naman po is mabalik ang reputasyon at pangalan at hustisya at maibangon ulit ang inumpisahan ng inyong ama. Kaya magagawa po. Yan po. Yan po ang kinalabasan. Maraming salamat po. Tinatapos ko na po ang tarot sa family. Yung iba po kasi masyado ng personal. Sa kanila na lang po yun. So, again po, it's just a entertainment use. Sana po walang magalit sa akin. Nagbabasa lang po ako. Wala po, ayan po, nakita nyo na po yung tarot. Wala po itong edit or something.